din itong natawag na Jerusalem. Old city rin yan. Yeah? Totoo yung old city ng Jerusalem. Hindi basta-basta mapapasok yan. Yeah? Meron nga dyan isang kasabihan eh. Tama yun. Yung old city na yun, ano yun? Wala, hindi na ako papasok doon na meron computer. Ginagamit, kaya meron siyang nakukuhan. Hindi tayo gagamit yan. Kaya mo lang yan. Ano yun eh? Kumbaga sa, bilog. Ayan, no? Old city yan, makapal. Tapos, bakit dyan, merong tinatawag na daanan lang. Di ba? May daanan yan eh. At merong isang malaking daanan dyan na yung ngayon. Para pumasok na. Pero yung maliliit na daanan. Kaya hindi ka makakapasok dyan kung ba't naglulusubin mo yan. Yun ang ginawa ni Nehemiah, yung wall na yun. At doon may kasabihan, kung natatandaan ninyo yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang paniwala ko. Yun ang na-research ko eh. Di ba merong, yung mas magaan pa sa kapelyo ang pumasok sa butas ng karayo kaysa sa isang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Pinili ko pala ni Idol, PJ. Ha? Di ba? Niniwala ba kayo doon na natawag na kamelyo makakapasok sa butas ng karayo? Laki nun eh, no? Ito nga lang. Yung kamelyo po malaki sa akin, mataas na malaki pa. Kaya, maraming scholar at ako naniniwala ang butas ng karayong dito, yung mga pintuan doon sa Jerusalem. Hindi rin makakapasok din ang kamelyo. Kasi ang kamelyo, marami pera, ginagamit yun na pambiyahe, tsaka pang may mga kargada yan eh. Di ba? Para makapasok dyan ng kamelyo, paano gagawin? Alisin niya lahat yung kanyang daladalahan. At siya ay Ha? Kaya nga payuyukuin yan. Panuluhurin para makapasok. Kaya naniniwala ko yung salita na yun ng ating Panginoon sa Kristo kung pag-aaralan nyo. Isang napakagandang aral nun na may kinalaman sa bawat isa sa atin. Para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, alisin natin lahat ang ating daladalahan. Anong ibig sabihin ng daladalahan? Yung mga bagay na ginawa natin na hindi natin dapat na ginawa. Yung kasamaang namayani sa ating buhay. Ganun ang committee para makapasok siya na inaalis lahat. At pinayuyukod, pinaluluhod. Tapos hinihila siya para makapasok sa loob ng walled city of Jerusalem. Si Jeremiah ang gumawa ay si Nehemiah, si Nehemiah. Yun ang mababasa nyo sa buko Nehemiah. Sa chapter 16 yan, natapos yung kanyang paggawa ng wall. Yung Esther. Si Esther ang isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yan. Sino yung unang gumanap na? Gloria Diaz. Tapos sino? Si Rupa May ba yun? Ay, Rupa Gutierrez. Ano po kanyo? Ito talaga ganda babae. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sabi nila. Yung panahon nila. Katunayan, ang naging asawa ko isang king. Sinong kari yun? Alam nyo, hari? Sinong hari? Ha? Hari na ano yun? Hari na? Hari na nga dito, yung maging asawa nito. Makapangyarihan to eh. Hari ito ng Persia, king of
Magkahati sila ng medyo. Sila na sakop niya. O, biro mo 117 provinces. 127. Yun yung dating hawak ni Haring Aswero. Ni Haring Ciro. Nakuha ngayon ni Haring Aswero na naging asawa ni Esther. At ang kasaysayan ito, kaya ito sikat na babae. Marami nagpapangalan niya. Kasi yan si Esther ang nagligtas sa pagmamasaker sa buong Israel ng papanahon. Siya yung nagligtas. Kung hindi sa kanya, siguradong patay na ang wala na ang Israel. Mauubos na sila. Uubusin sila ng tinatawag na Persia. Pero dahil kay Esther, namalagi sila sa balat ng lupa. Yan ang kasaysayan. So ilan niya? 1, 2, 3, tapos na tayo dyan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, tama. 12 na. Na-12 na tayo sa history. Ang susunod dyan, ano? Ha? Ano nga yun? 5 books of poetry and wisdom. Una dyan yung Book. Yeah? Ano na ba yung pag sinabing poetry? Poetry. Patula. Anong pahalaga? Wisdom, alam natin, karunungan. Ito si sister teacher, anong patula ng poetry? Literature. Ano ron? Ang tama ron, literature. No? Ang tinatawag na poetry. Ang wisdom, lahat yan alam natin. Di ba? May kinalaman sa? Oo. kaya ang tao, kailangan meron nito. Pag wala ka nito, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi ka kasi nilikha niya. Ang nilikha ng Diyos, lahat matalino, nakalagay sa Biblia yun. Pagka nilikha ka ng Diyos, siguradong ikaw ay matalino. Kaya sa akin, walang taong bobo. Terminology lang yan eh. Ng mga teacher nung araw, ewan ko ngayon. Nung araw kasi, nung nag-aaral ako, nung elementary ko, pagka yung kaklase ko, nakabobo, doon ka sa likod! Sigurahin kita eh. Totoo yun, ang lulupit ng teacher nung araw. Ako pinaluhod ako sa munggo. Pero tanggalin teacher na yun. Dahil ang lolo ko nun, ibang klase. Sumbong ako sa lolo ko. Umiiyak yung teacher. Ano ka siya? Mali naman yun, ipanurin mo ako sa kahit na. Pero nung araw talaga may hipit ng teacher. Papaluin ka muna, may papalo sa'yo. Nabato ko ng lapit mo. Pito pa lang ako. Makulit yun. Kakulitan tayo ng bata. Yan ang ibig sabihin ng poetry and wisdom literature. Hindi, pinapakita ko lang sa inyo, kasi pag hinla kang karunungan, hindi ka tao ng Diyos. Hindi ka niya nilikha. Ang nilikha niya. Aling mga normal. Ba, ang Diyos ba ng Migano? Yung mga
Yun, no?